Biblical nga ba ang holy water? The answer is absolutely not. Yung holy water na tinutukoy ko ay ang video na nakikita nyo ngayon sa gilid ko. Sa panahon po natin ngayon, ang mga Katoliko ang mga nagpa-practice nito. Nakikita natin na ito po ay iwiniwisik sa mga tao o kaya naman ng mga tao bago pumasok ng simbahan ay magsasawsaw ng kamay doon sa holy water para magantanda ng krus. Disclaimer po lamang, hindi po ito pang-aatake sa mga Katoliko. Tinatalakay lamang po natin sa video na ito na ang holy water ay hindi po biblical at hindi po natin dapat pinapractice bilang mga Kristiyano at Biblia ang pananampalataya. Ngayon mabalik po tayo. Bilang mga Kristiyano nga at Biblia ang pananampalataya, sa Bible ay wala po tayong makikita na pinapractice ito ng mga Kristiyano. Maging si Jesus Christ o kaya yung kanyang mga apostol ay hindi po ito ginagawa. So kung hindi po ginagawa ito ng ating Panginoong Hesus at ang mga kanyang apostol, bakit po natin ipapractice sa panahon natin ngayon? Nag-research po ako at nakatagpo po ako ng isang paliwanag ng isang Catholic faith defender at ito po yung nabasa ko. Sabi pong ganun dito, holy water at blessing para sa mga alagang hayop, biblical ba? By Kuya Advisor. Sabi pong ganun dito, ang holy water naman ay hinahanap saan daw sa Biblia nitong mga taong Bible alone na sekta. Biblical ba ito? Syempre, biblical, with smiling face. Basa, Numbers chapter 5 verse 17. The priest shall take holy water in an earthen vessel, and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. Sa Tagalog, ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Dahil po sa Numbers chapter 5 verse 17 na ito, dahil nakabasa tayo ng salitang holy water, mukhang biblical nga naman talaga ang holy water. But the question is, porkit ba nakabasa tayo ng salitang holy water sa Bible, ay talaga bang dapat i-practice na ang holy water na nakikita natin sa panahon ngayon? Kapag tayo po ay nakakabasa ng mga Bible verse, napaka-importante na aaralin po natin kung ano po yung konteksto. Babasahin po natin kung ano po yung sinasabi ng buong Biblia. At andito na nga po tayo ngayon sa Numbers chapter 5 verse 17. Ano ba yung tubig o holy water na binabanggit doon sa Numbers chapter 5 verse 17? Alamin po natin. Kapag po binasa nyo yung verse 11 hanggang verse 30, ito pong tubig na ito ay ginagawa o pinapractice para sa mga babaeng nangangalunya o sa mga babaeng nakipagtalik sa hindi niya naman asawa. At ang babaeng ito ay dadalhin sa mga pare na kung saan susubukin kung talagang sila po ay nangalunya o hindi. Ipapainom po sa kanila ang tubig na ito at kapag tunay na silang nangalunya, magkakaroon po sila ng sumpa at paparusahan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang uri ng sakit at hindi na po sila manganganak. Pakinggan po natin yung sinasabi ng verse 26 to verse 28. Ganito po yung sinasabi. Kukuha ang pari ng isang dakot na handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi. At susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom niya sa babae ang tubig. Yung verse 17 na holy water ay ipapainom pala doon sa babae na nangalo niya. Verse 27. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom, na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Verse 28, pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. So see, makikita po natin na yung tubig pala na ito ay may dala-dalang sumpa. Pero kung makikita po natin yung holy water sa panahon ngayon, ay ginagamit ito para i-bless ang mga tao. Ginagamit ito para i-bless yung bahay, i-bless yung sasakyan, i-bless yung kung sino-sinong tao. Ang tingin po natin sa holy water ngayon ay blessing. Pero sa biblical mismo, ito po pala ay may daladalang sumpa. Muli nating basahin yung verse 17, pero this time hanggang verse 18 naman. Sabi pong ganun dito ulit, at pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa putik. At lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos, hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa. Yung tubig pala na ito ay mapait at may daladalang sumpa. Ikaw, magpapawisi ka ba sa holy water na tinatawag nila? Gayong nalaman mo, according to Bible, may daladala pala itong sumpa na magpapahirap sa'yo kapag ikaw ay makasalanan? Halimbawa po, may isang babae na nangalon niya o nagloko sa kanyang asawa. So pumasok siya ng simbahan para magsimba at ang kanyang nais ay mawisikan ng holy water dahil sa pakiramdam niya na siya ay mababawasan ng kasalanan kapag nawisikan siya ng holy water dahil ibibless siya eh.
Yun yung kanyang buong akala. Pero biblically pala, napaliwanag ng Katoliko sa Numbers chapter 5 verse 17, kapag ikaw pala ay natamaan ng holy water na ito, hindi ka pala mabibless. Ito pala ay may daladalang sumpa na magpapahirap sa'yo at magpaparusa sa'yo. At ang parusa ay hindi ka manganganak at sasakit ang katawan mo. Isa pang maling bagay dito, yung holy water sa panahon ngayon ay iniwiwisik sa tao. Samantalang sa Bible, ito ay pinapainom dun sa babae. Pangatlo, nang inaral ko kung paano pinapractice o binibless ang holy water, ang ginagawa ng mga pare ay nilalagyan po ito ng rock salt. Pero malayo na naman ito sa Bible dahil according to Bible, alikabok po ang nilalagay dun sa tubig, hindi po rock salt. So kung sasabihin po natin na ang holy water ay biblical at ang gagamitin yung Bible verse ay Numbers chapter 5 verse 17, mukhang malabo yata na ito yung gagamitin natin according to its context. Yung holy water sa panahon ngayon ay napakalayo sa holy water na binabanggit sa Numbers chapter 5 verse 17. At babagsak na naman tayo sa huli. Ang holy water na ginagawa at pinapractice sa panahon ngayon na nakikita nyo sa video ay hindi po biblical. Hello, good morning mga kapanalig kong toxic. Kamusta mga kapanalig kong marites at chismosa? Fresh pa ba kayo? Ako ay may ganap ngayon araw. Maghapon ako dyan sa labas. Well, dapat i-meet up ko si Mami Josie. Pero sayang naman ang opportunity sa aking mga ganap sa labas, no? Shout out Mami Josie, kamusta po kayo? Good morning. No, kay Ate Nadram, kamusta po ang inyong paggagalakad kahapon? No, kausap ko si Ate Nadram ng moderator ng In Defense of Truth at kami ay magkakaroon ng meeting kasi may mga plans ang Ave Maristela Catholic Defender, yung grupo namin sa platform ng In Defense. At thank you Ate Nadram sa support. Sa aking mentor at teacher na si Kuya Alfie Java na ngayon ay SDA. See you on Tuesday. Tayo ay magkakaroon ng paghaharap patungkol sa ating aral. At 4 hours. Na 4 hours kami nag-usap. Kay Kuya Ray, ang aking mabait na at supportive na kuya, shout out sa'yo. Alam mo na kung sino ka. Hi Pilyang, I missed you. Kamusta? No, maganda topic natin. Holy water. O, wisik-wisik sa mga sulpot, no? Wiwisikan natin ng holy water ang mga sulpot, no? Sabi ni Pilyang, anong meron? Well, may kumakalat na video si CJ Texan David na hindi daw totoo ang holy water. So dapat maintindihan natin kung ano ba ang teachings ng Catholic Church pagdating sa holy water, no? At meron pa akong isa na nakita sa video, yung Testes Telay ba yun? Yung sikat din na vlogger na Protestant regarding sa one save always save, no? At itatackle natin yan for the following days. Kaya lang, syempre, tipid-tipid tayo ng data kasi magkakaroon tayo ng pangmalakasang live debate sa Tuesdays, no? So, tinitipid ko tong data ko. Hi, Kuya Jose Marcelones at kay Mami Diety Dewi. Nako, si Diety Dewi talagang palaban talaga to sa mga sulpotski, no? So, tong mga nakaraan, dapat matagal ko na tong na-live, no? Yung regarding sa holy water. Si CJ Texan David kasi, nagkaroon siya ng content regarding sa holy water. And, ang sinasabi niya, na ang holy water ng Catholic Church ay hindi raw yan biblical. Hindi daw totoo yung holy water natin. Hindi ba yung ginagamit sa baptism? Holy water yon. Diba yung mga pagtayo ay binabautismuhan, holy water yan. Ginagamit na pang bless sa mga sasakyan, after mass, holy water ang ginagamit. Yung ginagamit na pagbe-bless sa mga tao, after mass, holy water ang ginagamit. Yung ginagamit na pagbe-bless kapag may house blessings, holy water ang ginagamit. Yung ginagamit na water, pagdating sa deliverance sa mga possessed, holy water ang ginagamit, which is exorcist water. Kung if I was not mistaken, isa sa mga sacramentals yan, di ba? Hi, Kuya Nolido Vela Sebiin. Kamusta po? Good morning. Shout out 7 live viewers. Now,
Ano ba ang katuruan ng Catholic Church regarding sa holy water? Ang holy water ba na ginagamit ng mga pare para basbasan ang isang kainan, ang bahay, ang mga gamit, even the animals? Holy water ang ginagamit, di ba? Pinapa-bless din natin ang mga alaga nating hayop. Pinapa-bless din natin yung sinasabi nating same-sex blessings. Hindi same-sex marriage, ha? Binabless din yung same-sex blessings. May same-sex blessings tayo. Gamit din ang holy water. Maraming gamit ang holy water natin. Basta kung ano ang pwedeng basbasan, binabasbasan. Yung mga bakanteng loten, binabasbasan ng pare. Ano ba ang stand ng Catholic Church regarding sa holy water? Pag-usapan po natin yan at pamalian natin ang sinasabi ng ibang mga born-again Christians na mali at hindi biblical ang holy water. Tandaan, ang holy water ay isa sa sacramentals na dapat meron tayo. Ito yon. Yan, hindi tayo dapat nawawala neto. O, nakikita nyo? Holy water. Okay. Now, let's proceed. Bakit ba may holy water ang Catholic Church? Para saan ang holy water? Biblical ba yung holy water? Di ba tinuturo to ng ibang mga kaparian na dapat may holy water kayo sa bahay? Every time you pray, dyan sa altar ninyo, mag-bless tayo. No? I-bless natin yung mga altar natin kapag meron tayong holy water. So ito ba ay biblical? Bible-based ba yung holy water natin? Okay. Mula sa unang aklat na mababasa natin sa Bible, which is the Old Testament, ano yung unang aklat na makikita natin doon? The Book of Genesis. Ayon sa Book of Genesis 1 verse 2. Basahin natin yung Book of Genesis 1 verse 2. Genesis 1 verse 2 ang sabi, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. See? The Spirit of God ay sumasa ibabaw sa tubig. Kung ang Spirit ng God ay sumasa ibabaw sa tubig, blessed ba yung tubig o hindi? Diba? Basahin natin ulit Genesis 1 verse 2. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw sa tubig. So yung Spirit pala ng God sumasa ibabaw sa tubig. At kapag sumaibabaw sa tubig, ang Spirit ng God, ano yung water? Blessed. Holy. Kaya ang tawag dun sa water na yon, kapag sumaibabaw dun ang Spirit ng God is holy water. So meaning to say, sa Old Testament pa lang, sa unang aklat ng Old Testament, may holy water na. Dahil sumasa ibabaw sa tubig ang Spirit ng God. So bakit ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig? Why the Spirit of God ay sumasa ibabaw ng tubig? Ayon sa mga sulat o sinulat ng mga banal, para ito ay basbasan upang sila ay maging madaling ibigay sa kanilang gawain sa gawain ng paglikha. No? Ito ayon sa mga sulat ng mga propeta. Propeta pa lang ha, wala pang apostles. Ayon sa sulat ng mga banal. Yung pagsasaibabaw ng Spirit ng God dito sa tubig, no? Ito ay upang basbasan. No? Para madali itong maisagawa sa kanilang gawain sa paglikha. Kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay banal. So meaning to say, para mas madaling maisagawa ang paglikha, ang ginawa ng Diyos, pinabanal ang lahat. Ang araw, ang sikat ng araw, ang tubig, ang lupa, yan ay kanyang pinabanal. Kung ang naglikha sa sanlibutan ay banal, nangangahulugan sa panahon ng kanilang paglikha, lahat yan ay banal. So, magmula sa kay Eva at Adan hanggang sa unang paglikha ng sanlibutan, banal yan. Hindi pa umeeksena ang kasalanan.
'Di ba? Umeksena lang naman ang kasalanan kay Eva at Adan dahil sa pagkain ng pinagbabawal na bunga. Pero nung hindi pa nahuhulog sa bitag si Eva at Adan diyan sa pagkagat sa ipinagbabawal na bunga, lahat ng nilikha ng Diyos banal. Kaya tayo may relic. 'Di ba yung mga banal, yung buto, ginagawa nating relic, yung damit ng mga santo natin, ginagawa nating relic. Kasi mga banal yan. Gamit, kalikasan, tao, ang hayop, ang mga lugar, yan ay maaaring maging banal. Dahil bago magkasala si Eva at Adan, magmula sa tao, hayop, kalikasan, lahat yan ay banal. Dahil hindi pa pumapasok ang kasalanan. That's why meron tayong tinatawag na holy water. Dahil ang unang lumikha ng tubig ay ang Diyos. At dahil nilikha ng Diyos ang tubig, ano ngayon ang tubig? Holy. Like the Catholic Church, the Church, yan ay itinatag ni Christ, which is the Catholic Church, tama? At dahil itinatag ni Christ ang Catholic Church, therefore, the Catholic Church is holy. Kaya nga tayo may saints. Bakit? Dahil ang nagtatag ng church ay holy, so ang church ay holy. At dahil ang church ay holy, dapat ang church mo ay nagbubunga ng holiness. Kaya meron tayong mga saints. Ganon din pagdating sa holy water. Ang gumawa ng tubig ay Diyos, at dahil Diyos ang gumawa ng tubig, therefore ang tubig ay banal. At pag banal ang tubig, anong tawag sa tubig na yan? Holy water. Agree? Old Testament pa lang to. Okay. Now, itong holy water na to, na isa sa sacramentals ng Catholic Church, ito ay isinulat din ng ating unang Santo Papa. May sulat ang unang Santo Papa natin tungkol sa holy water. Kaya nga may holy water tayo dahil itinuro din ito ng ating isa sa mga Santo Papa. Which is, sino yung una nating Pope? San Pedro. So, ano yung sinasabi ni San Pedro dito? Okay. Ikalawang Pedro 3:5. 2 Peter 3 verse 5. Ang sabi rito, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. So sabi ni Pedro, sa kanyang aklat, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Kung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ano ngayon yung langit at lupa? Banal. Why? Because God is holy, therefore, the heaven and earth is holy. At ano pa ang sabi niya? Ngayon, di ba? Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, nilikha daw ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ang Word of God is holy. So, kung naglikha ang salita ng Diyos, kung nakapaglikha ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, therefore, yung nalikha na yon ay holy because the Word of God is holy. Diba? The Word of God is holy, so yung magiging creation is holy. Kaya ang heaven and then earth ay holy. Ngayon, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. So, yung heaven and earth na created by God through His words ay holy. Dahil ang nag-create is holy, which is God. Ngayon, itong earth na to ay nilikha sa pamamagitan o buhat sa tubig.
So kung nilikha ang lupa buhat sa tubig, nangangahulugan na ang tubig na siyang responsable sa pagkakalikha ng lupa ay banal. Kaya malinaw sa Genesis 1 verse 2, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yung Spirit ng God ay sumasa ibabaw ng tubig dahil ang tubig ang gagawing instrumento ng Diyos sa kanyang paglikha para magkaroon ng lupa. Kaya merong banal na lugar, banal na tubig. Dahil ang lahat ng nilikha ng Diyos na nakikita ng ating mata sa sanlibutang ito, nung hindi pa pumapasok ang kasalanan, lahat yan ay banal. Bakit? Dahil ang gumawa ng langit at ng lupa, maging ng tubig, ay banal. Just like the Catholic Church, if your founder is holy, therefore, his creation is holy. Kaya ang Catholic Church ay Holy Church because our founder is holy, kaya meron tayong holy and saints. Maliwanag, kung may taong banal, may lugar na banal, may tubig na banal. Hindi po ba? Okay, tuloy natin. Ang kaugalian ng mga Hudyo, may mahalagang bagay ang tubig at lalo na sa kanilang kautusan paukol sa paglilinis. Yung Judaism ay may tradisyon at sila ay naniniwala din sa banal na tubig. Always remember this, my fellow Catholics, na tayo ay produkto ng Judaism. May mga adaptations ang Christianity sa traditions ng Judaism, katulad ng prosesyon, the sacred images. Ang kanilang mga templo ay punong-puno ng images, katulad ng ating simbahan. Ang pinagkaiba lang ng Judaism sa atin, Judaism hindi naniniwala kay Christ as God, unlike to us, tayo ay Trinitarian doctrines. Pero marami tayo na mga tradisyon na hinango ng mga apostles sa Judaism. At ang isa sa tradisyon ng Judaism, meron silang paniniwala sa holy water. Okay, so dahil Judaism ang ating pinag-uusapan, gagamit tayo ng Old Testament. Dito sa bilang 19 verse 11 to 12 or Numbers 19 verse 11 to 12, anong sabi? Ang makahipo ng bangkay ng sino mang tao ay magiging marumi na 7 araw. Tradisyon nila to Ang makahipo ng bangkay ng sino mang tao ay magiging marumi na 7 araw. So sa kanilang paniniwala, pag may patay sa Judaism at nahawakan mo ang bangkay, 7 araw kang napakarumi. At gayon ay maglinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw at sa 7 araw ay magiging malinis. So kapag ikaw ay nakahawak ng bangkay, ikaw ay marumi sa loob ng 7 days. The traditions of Judaism, nasa Bible. So, may patay. Halimbawa, ngayon itong patay na to, nahawakan mo. So, sa traditions ng Judaism, ikaw ay marumi. So, ngayon, dahil marumi ka, pagdating ng 3 araw, kailangan mong maglinis sa pamamagitan ng tubig. At pag sumapit muli ang 7 araw, kailangan mo ulit maglinis ng tubig at ikaw ay tuluyang magiging malinis. Bilang 19 verse 11 to 12 na pagpapakita na ang tubig ay nakakapaglinis ng maruming espiritual. Dahil ang sabi sa Old Testament, which is bilang 19 verse 11 to 12, buuin natin. Ang makahipo ng bangkay ng sino mang tao ay magiging marumi sa 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw. At sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit, kung siya'y hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. So naniniwala
ang Judaism, ang mga Hudyo noon, wala pang Christianity, na ang tubig ay maaring gamitin upang makapagpalinis ng espiritu ng isang tao. So noon pa lang, sa panahon ng mga Hudyo, wala pang Christianity, naniniwala na sila na ang tubig ay maaaring makapaglinis ng maruruming budhi. Maaaring makapaglinis sa taong marumi. Ito ba ay literal? Di ba? Hindi naman. Kaya kapag noon, pag sumapit ang 3 days, kailangan mong maglinis ng tubig. Dahil pag hindi mo yan nagawa, pag sumapit ang 7 days, hindi ka pa rin malinis. So required yan. Ginagawa yan ng mga Hudyo. Nasa Bible yan. Dapat alam nila ang exegetical context. Okay. Tuloy, Sanrio. Ang paggamit ng banal na tubig o yung tinatawag nating sacramental na holy water ay hindi lamang ito isang imbento ng Catholic Church, kundi ito ay may malalim na ugat mula sa banal na kasulatan gaya ng ginagawa ng mga saserdote noon. Yung paggamit natin ng holy water, hindi yan gawa-gawa lang natin. Hindi yan trip-trip lang. Ang paggamit ng holy water ay ginagamit yan ng mga saserdote sa lumang tipan. Pag sinabing saserdote, pari. Pag sinabing punong saserdote, punong pari. So meaning to say, yung mga saserdote, no, sa panahon ng Old Testament, gumagamit na sila ng holy water. May proof ka ba, Sanrio? Meron ka bang preba na gumagamit ng holy water ang mga saserdote sa Old Testament? At dahil saserdote ang pag-uusapan, gagamit tayo ng aklat ng Old Testament. Dito tayo sa Bilang 5 verse 17. Ha? Dito tayo sa Numbers 5 verse 17. Ang sabi, at ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig. Ano English ang banal na tubig? Holy water. So sa panahon pala ng mga Hudyo, may holy water na. Bakit hindi sila naniniwala sa holy water? Kasi kung hindi sila maniniwala sa holy water, ibig sabihin yung bautismo nila na ginagawa sa mga tamang edad, dahil hindi sila naniniwala sa infant baptism, let's say sa baptism ng mga tamang edad. So yung baptism nila na gumagamit ng tubig ay hindi banal. At pag hindi banal ang ginagamit mong tubig sa iyong bibinyagan, ang inyong bibinyagan ay hindi wala ng kasalanan. Hindi pwedeng maghugas ng kasalanan ang hindi banal. Dapat para malinis ka, banal ang gagamitin. So sabi sa Bilang 5 verse 17, at ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa. At sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. Tradisyon na naman nila to. Yung tradisyon ng Judaism nakasulat din sa Old Testament. Ano yung tradisyon nila ng Judaism? Ang sabi, at ang saserdote, ibig sabihin pari. At yung pari ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa. Ano tong sisidlang lupa? Maaaring ito ay balon, maaaring ito ay bukal. So kukuha daw siya doon ng tubig, kukuha siya doon, sabi, at ang pari ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa. So may mga balon o may mga bukal na pinaniniwalaan ng Judaism na ito ay banal at pinabanal. So doon sila kukuha. At sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo, pag sinabing lapag ng tabernakulo, yun yung how can I say this? Ayun yung templo, tawag doon, yung may kabanatipan, no? At sa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. So kukuha siya ng lupa doon sa sahig ng tabernakulo at ilalagay saan? Sa tubig. Ano yung tubig? Banal.
'Di ba? Banal. So, yung tabernakulo na yon, dahil pag sinabi kasing tabernacle para sa atin, yun yung lagayan ng Eucharist eh. 'Di ba? Yun yung sa atin eh. Pag sa simbahan, pag sinabing tabernakulo kasi, lagayan ng Eucharist. So pag sinabi kasing altar sa atin, yun yung hainan ng alay kung saan, 'di ba? Lamb of God to take away the sins of the world. Doon hinain si Christ, doon sa pinaka-altar, alayan kumbaga. So yung tabernakulo, ito yung kaban ng tipan. So meaning to say, itong saserdote na to ay hindi basta-bastang saserdote. Sila yung mga pari na binigyan ng kapahintulutan na pumasok sa toldang tipanan. So ano tong toldang tipanan na ito? Ang toldang tipanan ito ay taunang ginagawa ng Judaism, yung tinatawag na Yom Kippur. 'Di ba? Yom Kippur, ito yung pupunta yung saserdote doon sa toldang tipanan para ihain sa tabernakulo ang pagkakasala ng mga tao. No, ayan yung papasok sila doon. So doon pagpasok nila, isa sa tradisyon noon, yung magdadala sila ng banal na tubig at kukuha ng alabok sa lupa o sa pinakakinatitirikan ng tabernakulo, ilalagay yan sa banal na tubig. So isa tong ritual o pamamaraan kung paano sumasamba ang mga Hudyo noon, no? Ang sabi sa English, Numbers 5 verse 7, and the priest. Oh, 'di ba? May priest. Bakit kaya walang priest ang INC ni Felix Manalo? May priest sa Old Testament. Ang sabi, and the priest shall take holy water in an earthen vessels, and of the dust that is in the floor of the tabernacle, the priest shall take and put it into the water. So may holy water na. Wala pang Christianity. Bakit hindi sila naniniwala sa holy water? Gamit tayo ng ikalawang katibayan. Okay. Dahil holy water ang ating usapin, dito tayo sa Old Testament na pagpapakita at pagpapatibay na ang holy water ay nag-e-exist na, wala pang Christianity. Dito sa Exodus 30 verse 18, ang sabi, holy water that is water from the laver, called holy, because separated from common to sacred uses, treasury of scriptural knowledge, thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal, and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shall put water therein. So sa Exodo 30 verse 18, bahagi ng ritual ng pagsamba na kapag ang isang priest or high priest ay haharap sa kanilang tabernacle, hindi pwedeng walang holy water. That's why the Catholic Church, after Mass, hindi tayo nawawalan ng holy water. That's why sa mga altar natin ay hindi dapat mawalan ng holy water dahil sa panahon ng Old Testament, sa kanilang pagsamba, hindi nawawalan ng holy water. Kaya mahalaga at isa sa sacramentals na dapat meron tayo sa loob ng bahay, dapat meron tayong holy water. So dito tayo, dahil holy water again, Old Testament. Leviticus 8 verse 11. Old Testament to, may holy water na, pangatlong aklat, Bekenemen. Leviticus 8 verse 11, and he sprinkled thereof upon the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. Diba? Sabi sa Leviticus 8 verse 11, traditional na naman ng Judaism. Traditions ng Judaism ito.
May holy water ang INC? Wala. Bakit? Hindi kasi banal. May holy water ang MCGI? Wala. Bakit? Hindi kasi banal ang iglesia. Pag banal ang iglesia mo, dapat lahat ng mga bagay na gagamitin mo sa pagsamba ay may kabanalan. Kaya pag sinabing holy water at ito ay ginagamit natin na instrumento sa ating pagsamba, dapat ito ay banal. At dahil ang simbahan ay gumagamit ng tubig at ang simbahan ay banal, dapat at nararapat na ang tubig na gagamitin mo ay banal dahil ang gagamit niyan ay mga banal. So ayon sa Leviticus 8 verse 11, ito ay traditional way ng pagsamba ng Judaism, and he sprinkled thereof upon the altar 7 times. So, pag sinabing altar, ito yung hainan. 'Di ba? Sino yung maghahain ng anak noon na sinubukan ng ama? Si Abraham ba? Na ihahain niya yung kanya nag-iisang anak na lalaki? 'Di ba? Yung iaalay niya sa altar, yun. So, bago magkaroon ng paghahandog, doon sa altar na yon kung saan inihain ang tupa, kung saan pinatutulo ang dugo, 'di ba? Kaya ayaw nang dinuguan ng ng mga iglot dahil sa altar. So dito sa altar na to, kung saan tayo naghahain ng matatabang tupa, ang Judaism, bago sila magsagawa ng paghahain, sabi rito, and sprinkled thereof upon the altar 7 times. Nagwiwisik ng banal na tubig 7 beses sa mismong altar, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. So yung altar na yon, bago sila maghain, nagwiwisik ng 7 beses ng holy water sa altar. Bakit? To sanctify them, para maging banal. Kaya ang pare, kapag nag-bless ng hayop, nagiging holy yan. Ang pare, pag nag-bless ng sacred images, nagiging holy yan. Ang pare, pag nag-bless ng tao, nagiging holy yan. Kapag ang pare, nag-bless ng bahay, nagiging holy yan. Maging ang sasakyan, kahit na lupang bakanteng lote, pag yan ay binasbasan ng pare, yan ay nagiging holy. Bakit? Dahil ang sabi sa Leviticus 8 verse 11, sa panahon pa ng Judaism, which is wala pang Christianity, ang sabi dito, and he sprinkled thereof upon the altar 7 times, and anointed the altar and all his vessels, but the laver and his foot, to sanctify them. Kaya ang holy water ay nakakapagpabanal sa espiritu ng tao, sa pisikal na katawan ng tao, sa mga bagay na ginagamit ng tao, tinitirahan man, sasakyan man, lupa, tubig, o kahit na anong nais natin ipabless sa pare sa pamamagitan ng holy water, yan ay pinababanal. Dahil malinaw sa traditions, Judaism era pa lang, wala pa pong Christianity, na ang tubig ay pinababanal ang anumang mawisikan nito. Kaya kapag merong napoposes at winiwisikan ng holy water, napapasok. Why? Because the water na ginagamit ng simbahan sa isang poses ay banal. At ang banal ang siyang kahinaan ng mga masasamang espiritu. Kaya nararapat na ang hawak ng holy water ay banal din. Bakit? Kasi tanging ang mga banal lamang ang may kakayahan na magpabanal ng mga bagay. Kaya dapat lagi tayong nasa state of grace. Okay. Ngayon, ang Ama, 'di ba? Tutal sabi ng INC, ang tunay na Diyos ay ang Ama. Bakit wala kayong holy water? Sa panahon ng Ama may banal na tubig. Sa panahon ng Ama, sumasamba sila sa altar.
at gumagamit ng holy water. Bakit wala kayong altar? Bakit wala kayong holy water? Kasi ang INC na tatag ni Felix Manalo ay hindi banal. Kaya paano sila magkakaroon ng holy water kung hindi holy ang itinatag? Holy ba si Felix Manalo? Hindi. Dahil hindi holy si Felix Manalo, yung tinatag ni Felix Manalo ay hindi din holy. At dahil hindi din holy yung itinatag ni Felix Manalo, dahil si Felix Manalo ay namatay na makasalanan at hindi banal, therefore, ang kanilang ginagamit sa pagsamba ay hindi din banal. Kaya wala silang holy water. Wala nga silang insenso. Gumagamit ng insenso sa panahon ng Old Testament. Bakit wala silang insenso? Dahil nga po, hindi banal ang tatag ni Felix Manalo dahil si Felix Manalo ay namatay bilang isang magnanakaw ng pabo. Ngayon, ang ama, ang ama ay nangako na ang sino mang mawisikan ng banal na tubig ay malilinis. Ipinangako ng ama yan sa Old Testament, dapat alam to ng INC. Dahil ang inyong mga aral at pamantayan ay mula sa Old Testament. Hindi nyo ba alam na ang ama ay nangako sa kanyang bayan na ang sino mang makakatanggap o mawiwisikan ng banal na tubig which is holy water ay malilinis? Hindi po dapat yung iba yung tubig na iwiniwisik sa tao, iba naman din yung pagsisigaw ninyo ng ama na yung lawa nyo tumatalsik, hindi lang sa lechon, pati sa tao pag kayo ay nag-ama. Iba yon, di ba? Meron silang panalangin, di ba, doon sa lechon baboy? Anong sabi doon sa lechon baboy? Ama! Kulang na lang, di ba? Pati plema, tumalsik. Hindi yun banal. Yun ay kadugyutan. So, iba yung wisik ng tubig na banal, iba yung talsik laway, hindi pa natin alam kung nag-toothbrush si kuya habang nag-amo. That's wrong. Okay. So, Sanrio, do you have any biblical basis regarding sa sinasabi mo na ang ama ay nangako na ang sino mang mawisikan ng banal na tubig ay malilinis? Magiging malinis ka ba pag naswisikan ka ng tubig? Ng banal na tubig? Okay. Babasahin natin ang Ezekiel 36 verse 23 to 28. At gagamit tayo ng Protestant Bible which is the King James Version. Protestant to. Okay. God will sprinkle His people. God will sprinkle His people with clean water to wash away their sins and bring about spiritual transformation. Ay! Wala silang holy water. Ang sabi ng Ama, which is God, di ba? Which is God, sa Ezekiel 36 verse 23 to 28, ang sabi, God will sprinkle His people with clean water to wash away their sins and bring about spiritual transformation. So, anong ibig sabihin nito? Ang Panginoon, kayo ay babasbasan sa pamamagitan ng malinis na tubig para linisin ang inyong mga kasalanan at baguhin ang inyong lumang pagkatao. Kaya tayo may baptism. So, kapag ang malinis na tubig ay mula sa Diyos, ano ngayon yung tatanggapin mong tubig? Banal. So kapag yung tubig na tinanggap mo mula sa Diyos ay banal, anong tawag ngayon sa tubig na yon? Holy water. Ang holy water na ito na siyang iwinisik sa mga tao sa pamamagitan ng Diyos Ama, ang mga taong nawisikang ito, ang kanilang mga kasalanan ay malilinis at sila ay muling babaguhin mula sa lumang pagkatao, gagawin silang muli na bagong silang. Malinis. Diba? Tuloy natin ang basa. And I will sanctify my great name, which was profaned
among the heathen, which ye have profaned in the midst of them. And the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and bring you into your own land. And I will sprinkle clean water upon you. I repeat, sabi ng Diyos Ama, no, ang sabi ng Diyos Ama, then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. So, ang Diyos Ama daw, tayo ay wiwisikan ng tubig para linisin ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa mga pagiging pagano. Kaya yung mga espiritista, mangkukulam, manghuhula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pag sila ay nawiwisika ng banal na tubig, lumalabas yung evil spirit sa kanilang katawan at napoposes. Dahil nililinis sila. Pag nililinis ka sa pamamagitan ng banal na tubig, yung masamang espiritu na nakakapit sa spirit mo, nagwawala. Kasi napapasok. Kaya bago sila lumabas sa katawan mo at maglayasan ang mga evil spirit, nagmamanifest sa katawan mo yan, kaya sila nagkikikisay. Kaya sila nagsisisigaw. Kasi bago sila lumabas sa katawan mo, tong evil spirit na to, nagmamanifest yan. So dahil nagmamanifest yan paglabas sa katawan ng isang poses, mangingisay-ngisay muna yan, sisigaw, nag-iiba yung boses. Nililinis ka na niya, nakakapaglinis siya. Old Testament to, tuloy ang basa, Sanrio. Ang sabi dito, then I will sprinkle, sabi ng Ama, then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So, kapag ikaw ay nawisikan ng banal na tubig at na ikaw ay totaling nalinis, o let's say nasa state of grace ka na, bibigyan ka ng bagong puso ng Panginoon at ng bagong ikaw. Babaguhin ka niya. Sa lumang pamumuhay, ikaw ay mamumuhay sa bagong pamumuhay bilang tagasunod sa Diyos. Babaguhin niya ang kalooban mo. Magiging tapat ka pag ikaw ay nalinis sa pamamagitan ng holy water. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of a flesh. Tatanggalin niya ang matigas mong puso pag ikaw ay nabendisyonan ng banal na tubig. Yung puso mo ay yung puso mong bato ay gagawin niyang pusong mamon. Kung ang puso mo noon ay hindi maawain, pag dilinis yan ng banal na tubig, ang puso mo ay magiging puso na maawain at punong-puno ng pag-ibig. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. At kapag binago ng Diyos ang puso mo sa pamamagitan ng pagwiwisik ng banal na tubig ayon sa tradisyon ng Judaism, ang Spirit ng God ay mananahan sa iyo at ikaw ay magkakaroon ng pagbabago. Ikaw ay mapapabanal. And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. At dahil tumanggap ka ng bendisyon, nahugasan ng iyong mga kasalanan, natanggal ang iyong pagiging pagano,
Kaya tayo may bautismo gamit ang tubig at babaguhin niyang yung kalooban at ang mananahan sa iyo ay Espiritu ng Diyos. Ikaw daw ay kanyang hihirangin at ikaw ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya ang isang iglesia, pag may holy water, ang iglesia ay matatawag na banal. At dahil ang isang iglesia ay may holy water at ang iglesyang ito ay banal, ang sino mang tatanggap ng banal na tubig ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya tayong mga Katoliko, lalo na pagdating sa sanggol, pag tayo ay binautismuhan ng banal na tubig, anak ka na ng Diyos. Sanggol ka pa lang, kinikilala ka na ng sangkalangitan na ang sanggol ng Katolikong ito ay hihirangin bilang anak ng Diyos sapagkat ang kasalanan kanyang tinanggap sa kanyang mga magulang na tinatawag natin na kasalanang mana ay huhugasan sa pamamagitan ng holy water. At dahil sa banal na tubig na ito, ang sanggol ng Katolikong simbahan na kaanib ay banal at hihirangin, yan ay anak ng Diyos. No? At isa pa, kapag i-bless ang holy water, ito ay nilalagyan ng banal na asin dahil ito ay may matibay na ugat mula sa Bible. So kapag tayo ay gagamit din ng banal na tubig, lagyan natin siya ng holy salt. Baka ilagay nyo magic sarap asin lang. No, yung mga exercise salt, lalagyan natin yung holy water. Bakit? Nasa Bible kasi ang ikalawang sacramentals na dapat meron tayo sa bahay, asin. May asin ba ang INC na itinuturo na dapat sa bahay nyo may asin kayo? Pero yan ay dapat nating sinusunod dahil yan ang siyang isa sa ipinamana din ng Judaism sa ating mga Kristiyano. May katibayan ba tayo na ang sacramentals ng asin ay nasa Bible? Yes. Dahil tayo ay nasa Old Testament ng Judaism era, gagamit ulit tayo ng aklat ng Old Testament. Okay. Ikalawang Hari 2 verse 19 to 20. 2 Kings 2 verse 19 to 20. Anong sabi dito? Makinig. Mga mahilig sa sacramentals dyan. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, tignan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya. Gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. At kanyang sinabi, dalhin ninyo ako ng isang bagong banga at sisidlan ninyo ng asin. At sa kanila dinala sa kanya. Merong masamang tubig. Di ba? Naniniwala ang Judaism, ang kanilang tradisyon na may masamang tubig. Kasi dito sa ikalawang hari, 2 verse 19 to 20, at sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, tignan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya. Gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama. So kung may tubig na masama, may tubig na mabuti. Tama po ba? Kung may tubig na masama, may tubig na mabuti. At ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. So dahil kaya naglalagas yung bunga doon sa lupa, dahil ang tubig na dumadaloy sa lupaing iyon ay masama. Kaya hindi namumunga ang mga pananim. Saan? Sa lupain. Sa bayan ni Eliseo. So naniniwala sila na kapag ang lupa ay hindi pinamumungahan ng mga halaman, yun ay maruming lupa. At pag maruming lupa iyon, ang dumadaloy doon ay masamang tubig. At pag may masamang tubig, may mabuting tubig na tinatawag nating
holy water o banal na tubig. At kanyang sinabi, dalhan niyo ako ng isang bagong banga. Dalhan daw natin yung hari, no? Dalhan niyo ako ng isang bagong banga. Sabi ni Eliseo, at sisidlan ninyo ng asin at kanilang dinala sa kanya. So nagbagdala daw ng banga, bagong banga na may tubig at lagyan ng asin. So meaning to say, pag meron tayong mga holy water o kahit ang mga pare, pag nagbe-bless yan ng holy water, nilalagyan niya ng asin. Para ang maruming lupa ay maging malinis. Para ang maruming tubig ay maging malinis. Dahil ang isang tubig, pag hindi yan nabasbasan, maruming tubig ang tawag dyan. At itong maruming tubig o yung paglalarawan sa Old Testament na masamang tubig, magiging banal na tubig lamang pag ito ay nabasbasan ng banal na tao. At ang pagiging banal na tao, yan ay nasa authority ng Diyos because God is holy. Kaya meron tayong holy water. Hindi ka pwedeng mag-bless ng tubig pag ikaw ay makasalanan. So, nararapat lamang ang magbe-bless ng tubig ay banal. At ang banal na ito ang mga pare. Bakit mga pare? Dahil ang nagbigay ng authority sa mga kaparian para magbigay ng pagbabasbas sa lahat ng mga bagay na nakikita ng mata, walang iba si San Pedro, na siyang pinanggalingan ng otoridad kay Kristo at inahabilin sa kanya ang iglesia. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Matthew 16 verse 19, anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Anuman ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Kung ano ang batas sa lupa ng simbahang tatag ko, Pedro, yun din ang magiging batas sa langit. Sapagkat ang aking iglesia ay ipinamahala ko sa iyo, ikaw, Pedro. Kung kaya't ang ating simbahan ay banal. Kung kaya't ang ating simbahan, ang unang Santo Papa ay si San Pedro, dahil ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay tatag ni Kristo. Kaya meron tayong banal na tubig. Kung kaya ang banal na tubig ay holy water ay mahalaga. Napakahalaga sa atin to. No? Ngayon, merong 8 pamamaraan na katuruan ng ating simbahan kung ano ang naidudulot ng holy water na ito sa atin. Old Testament pa lang yan, ha? So merong naibibigay ang banal na tubig sa ating mga Katolikong Kristiyano kapag tayo tumatanggap nito. Ano yung una? Nabebendisyonan ang ating sarili, pisikal at spiritual, no? Kapag tayo ay nagsisimba, nababasbasan tayo ng banal na tubig, ang ating pisikal na katawan at spiritual ay nababasbasan at pinababanal din. Tayo din ay nakatatanggap ng biyaya mula sa Diyos pag tayo ay nababasbasan ng banal na tubig dahil tayo ay pinababanal, no? Kaya dapat araw-araw tayong nagwiwisik ng holy water sa loob ng ating tahanan, dahil every time na gumagamit tayo ng holy water, binibless natin ang ating tirahan at ino-open natin ang pintuan ng langit para tumanggap tayo ng grasya na nagmumula sa Diyos. Ang paglalagay ng banal na tubig sa ating mga altar ay napakahalaga. Tandaan, hindi lang ito nakakapagpabasbas ng mga bahay, nating mga katawan, ito rin ay nagtataboy ng masamang espiritu. Kaya dapat lagi tayong may holy water sa ating tahanan. Ang isa sa naibibigay din sa atin ng holy water, nababasbasan ang ating tahanan, ang ating mga bahay, no? Ngayon, bakit mahalaga na araw-araw magbe-bless tayo
ng ating tahanan. Dahil ang ating tahanan, dyan tayo namamalagi, dyan tayo natutulog, dyan tayo kumakain, nandiyan dyan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya marapat lang tayong magwisik ng banal na tubig sa loob ng ating tahanan para maging proteksyon at mabigyan ng spiritual protections ang mga nakatira doon. Minsan may mga bahay na sobrang init ng ulo ng mga tao kasi hindi natin alam na yung bahay na tinitiran natin ay demonic possessed na. May evil spirit na. So napakahalaga na meron tayong holy water, nag-holy water, bless tayo ng bahay natin para hindi makapasok din yung evil spirit at magkaroon ng spiritual protection yung mga nakatira doon sa loob ng bahay. Or, pwede rin tayong mag-invite ng pare na ipabless muna natin yung bahay natin para magkaroon ng spiritual protection ng ating bahay. Then, pwede naman natin din yung ipagpatuloy. Bless natin ang bahay natin to protect our loved ones. Okay. Bakit mahalaga na may holy water sa bahay? Ano ba nabibigay ng holy water sa atin? Ang holy water, isa sa nabibigay nito na ibe-bless niya ang isang pamilya. Tayo, mga tao, 'di ba? Na ibe-bless niya yung holy water kapag tayo ay magwiwisi, kailangan tayo ay magsa-sign of the cross, lahat ng miyembro ng ating pamilya, at bago tayo matulog sa gabi, 'di ba, ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng chika-chika, banding-banding, 'di ba? Ngayon, ang gusto ng God, 'di ba? The family that stays together, the family that prays together stays together. Ang gusto ng Lord na ang bawat pamilya ay sinasamba siya ng may kagalakan sa puso. So, nararapat lamang na tayo, kung mahal natin ang pamilya natin, i-bless din natin sila ng holy water. Para ang pamilya natin ay matawag na holy family. Kaya kapag tayo ay na-bless ng holy water at isa kayong pamilya, holy family na kayo. 'Di ba? Because na-bless kayo ng banal na tubig. At kapag ang banal na tubig ay siyang tinanggap ng isang tao, magiging banal ang spiritual ninyo. But, reminders lang, ang hindi nakapag-confession, walang talab ang holy water. Okay. At saka yung mga nasa mortal sin, kumbaga yung mga nasa state of grace, malaki yung benepisyo sa inyo kapag tumatanggap kayo ng banal na tubig, lalo na kung ito ay araw-araw. Ang banal na tubig ay nakakatulong din sa ating sa gawain hanap buhay o kung saan tayo nagtatrabaho. Ibe-bless din natin yon. 'Di ba? Kung saan kayo nag-work. Kung kayo ay nagtatrabaho sa labas ng inyong bahay, i-bless ninyo o magwisik kayo ng banal na tubig kung saan yung lugar para magkaroon kayo ng proteksyon, no, sa mga tao o sa mga bagay na hindi maganda na maaaring maganap sa iyo. At isa pa, kapag nagwisik kayo doon sa lugar kung saan kayo nag-work ng holy water, pinababanal mo yung working area mo. At matutuwa si Lord sa iyo, no? At isa 'yon sa pagpapakita na niluluwalhati mo ang Diyos kasi ultimo sa working area mo, you want it to be holy. Gaya ng sabi ni Ate Flory Evans, winiwisikan niya ang kanyang kotse ng holy water. Yes. Dapat ganun din, no? Ang sasakyan, hindi lang kotse, kahit tricycle, dapat araw-araw yan nating binibendisyon ng holy water dahil isa yan sa pinakadelikadong lugar na ginagamit ng tao araw-araw, ang sasakyan. Tama? Kasi dyan tayo, sa sasakyan, dyan tayo minsan matagal na nabababad. Sa travel, di ba? Malayo yung working area mo, kaya kakapunta mo lang ng office, mapupuntahin ka sa gaytong lugar, magkokotse ka, papunta pa uwi, nakakotse ka, o kung pupunta ka sa ibang destinations, nakakotse ka. So usually, ang mga sasakyan, yan yung pinakamadaling, yan ang pinakamahabang oras na tayo ay nag-i-spend, di ba? Kaya dapat natin yung bendisyonan para tayo ay hindi mapahamak. 'Di ba? Para maprotektahan natin ang ating mga sarili.
'Di ba? Kasi dadaloy ang grace ng God dyan kapag huli rin ang inyong sinasaktan. Ngayon, hindi lang tayo ang pwedeng mag-bless. Pwede rin tayong lumapit sa mga pare para i-bless ang ating mga sasakyan, para dumaloy din sa sasakyan mo ang kabanalan. Tandaan, kung ang tubig napapabanal, ganun din ang mga sasakyan napapabanal din. Maging ang mga hayop, maging ang lupa, ang bahay, o kahit na ano pa yung gusto mong ipabless, napapabanal yan. Okay. Ang mga garden, katulad halimbawa ng mga vegetable garden, kung saan tayo nagtatanim para sa kakainin natin. 'Di ba? Itong pagbabasbas sa mga palayan, 'di ba? Sabi natin mga palayan o kaya nyogan, bukuhan. Yan ay tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. Pinabe-bless talaga nila. Kahit sa panahon ng Judaism, binibless yung mga taniman. No? Kasi syempre may mga occultism na noon may mga pagans na. So dahil ayaw nila na maging marumi yung lupa na tinataniman ng kanilang sakahan o kung saan sila nagtatanim ng pagkain, pinabe-bless nila yan sa mga saserdote at sa sinaunang Kristiyano sa mga kaparian para ang lupa ay maging malinis. Okay. Maging kapag dumarating sa pagkakataon, lalo na yung panahon ng Judaism or even sa Christianity, kapag ang lupa tagtuyot, hindi umuulan, naniniwala sila na kapag iyan ay nabendisyonan ng banal na tubig, magiging mataba ang lupa. Kaya nga 'di ba ang sabi dun sa bayan ni Eliseo, ano yung nangyari sa lupa? Natigang. Yung mga halaman hindi namumunga. Bakit? Dahil sa maruming tubig. Kaya sinabi ni Eliseo, magdala kayo ng bagong banga na may tubig, lagyan nyo ng asin. Bakit? Sapagkat bebendisyonan niya yung mga lupa na tigang. Kaya sa panahon ng lumang tipan, even sa ating mga Kristiyano, nagbe-bless ang mga pare ng mga lugar na hindi lang manifested ng demons, kundi yung mga hindi inuulan, hindi tinutubuan ng halaman. Binibless yan. Dahil naniniwala sila na ang mga dumadaloy doon sa lupa ay maruming tubig. At ito ay magiging malinis lamang, dalisay at banayad kung ito ay bebendisyonan gamit ang holy water na wala ang mga sulpot na sektang ito. Okay. Ang banal na tubig ay ginagamit din sa mga may sakit. 'Di ba? Ang holy water ay may gamit sa mga may sakit. Kaya kung may kakilala kayo na kaibigan o kamag-anak o isa sa miyembro ng pamilya ninyo, sila ay wisikan mo ng banal na tubig habang nananalangin sa Diyos at humingi ng awa sa Diyos na pagalingin ang mga may sakit na siyang wiwisikan natin ng banal na tubig. Kaya kapag tayo ay bumisita sa mga ospital at nakakita tayo ng mga may sakit doon, i-bless natin, magwisik kayo ng holy water. No? Malaking tulong at malaking bagay ang naibibigay ng holy water sa mga may sakit. Kaya ganyan din ang ginagawa noon. Kapag ang isang lugar ay laging may sakit, ang mga nakatira doon, ang tinatawag ng iba doon, nagmamanifest doon mga demons. Kaya ang ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano, tumatawag ng pare, pinabebendisyonan yung bahay kasi laging may sakit. At kapag nabendisyonan yung bahay doon, kasama yung may sakit, gumagaling. Kasi minsan yung sakit natin, yan ay bunga ng ating mga mortal sin. Kaya 'di ba kay Father Darwin, yung mga may malalang sakit, kapag nakapagkumpisal, tumanggap ng sacraments, gumagaling. Kasi minsan ang sakit natin ay hindi dulot dahil mahina ang resistensya natin. Minsan ang demonyo ang nagbibigay niyan. Kaya mahalaga na kapag may sakit sa miyembro ng ating pamilya, bibisikan natin sila ng holy water. Kasabay nito ang pananalangin at paghingi ng awa na sana gumaling na sila sa kanilang mga karamdaman. And last but not the least, ang banal na tubig ay ginagamit para sa mga hayop. Dahil ang mga hayop yan ay may buhay.
Mahal ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Lahat ng may buhay at walang buhay ay mahal ng Panginoon. Ganon din ang ating mga alagang hayop. So yung mga alaga nating hayop, katulad ng aso, pusa, sila ay may karapatan na tumanggap ng pagbabasbas. Bakit? Dahil ultimo sa mga itinatag na simbahan sa ilalim ni Saint Francis of Assisi, sila ay nagbabasbas ng mga hayop. Pag pumunta kayo sa mga simbahan ng St. Francis of Assisi Church, sila ay nagbabasbas ng mga hayop. Bakit? Dahil ang mga hayop ay minamahal ng bawat individual, ng bawat tao dito sa mundo. Hindi lang ang Diyos kundi tayo. Nagmamahal tayo sa mga hayop dahil sa kanilang naibibigay na kaligayahan sa ating mga tao. At kahit sila ay mga hayop, sila ay gawa pa rin ng Panginoon, sila ay nilikha ng Diyos, kaya sila ay marapat lamang na tumanggap ng banal na tubig upang sila ay mapabanal. At ito rin ay isinasagawa ang pagbabasbas ng banal na tubig sa mga how can I say this? Sa mga sakahan kung saan may mga hayop. Bakit? Para yung mga hayop, kunyari babuyan, manukan, binibless yan dapat. Bakit? Para hindi maging sakitin ng mga hayop. Maging malusog. Maibenta ng malulusog yung mga hayop. So, binibless yan dapat ng holy water. Kay as long as kaya nating everyday, dapat everyday. Para mapahaba ang buhay ng ating mga alagang hayop. Now, bakit nga ba tayong mga Katoliko ay gumagamit ng holy water? Bakit tayong mga Katoliko ay gumagamit ng holy water? Sa mundo na ating ginagalawan, at tayong mga tao, which is tayo ay namumuhay, sa ibabaw ng sanlibutan ito, may dalawang bagay na ginagawa ang tubig sa ating mga tao. Ano ito? Una, ito ay lumilinis sa mga maruruming bagay upang sila ay maging dalisay. 'Di ba? Ang tubig, kahit hindi na espiritual, ang tubig ay nakakapaglinis naman talaga ng marumi. Hindi ba? Okay, ikalawa, ito rin naman ay nagbibigay buhay at lakas sa mga nilalang ng Diyos katulad ng mga tao, hayop at halaman. So, dalawang bagay ang naibibigay ng tubig. Unang-una, napapabanalang mga makasalanan, nalilinis ang marurumi, nagagamit natin sa espiritual. Ang ikalawang gamit ng tubig, nagbibigay buhay. Pag tayo hindi uminom, mamamatay ang tao. Pag ang hayop hindi uminom, mamamatay ang hayop. Pag ang halaman hindi nakadadiligan, matutuyo ang lupa, matutuyo ang halaman. So, nagbibigay buhay ang tubig. At ang tubig, o ang banal na tubig, ang sinisimbolo nito, ng holy water, ay binabasbasan ng isang pari at nilalaan para sa isang banal na gawain. So, yung holy water, isang symbolical na tubig na inilalaan ng mga kaparian para sa kanilang espiritual na gawain para ito ay mapabanal. Ang banal na tubig o ang holy water na iniwiwisik sa ating mga tao, sa mga bagay, sa mga hayop, o sa mga lupain, o sa iba pang angkop na bagay, ay simbolo ng pagpapabanal at pagtatalaga. Pag ikaw ay nabasbasan ng banal na tubig, ikaw ay itinatalaga. Pag ikaw ay nabasbasan ng banal na tubig, ikaw ay pinababanal. Dahil ang tubig na siyang iyong tinanggap, na siyang binasbas ng pari sa atin, ay banal. Kaya ang tatanggap nun ay pinababanal at pagpapakita ng pagtatalaga. Katulad ng pagsilang, bagong silang, pag tayo ay binasbasan sa pamamagitan ng tubig, tayo ay tinatalaga at pinababanal mula sa maruming espiritu patungo sa kabanalan at pagtatalaga na ikaw ay isinilang bilang isang Kristiyano sa ilalim ng simbahang Katolika. Ang banal na tubig ay binubuhos din sa bunbunan ng mga bininyagan
tanda ng paglilinis sa kanilang kasalanan, pagbibigay ng buhay at pagtanggap sa komunidad bilang isang tunay at buhay na Kristiyano. So ang banal na tubig ay tinatanggap hindi lang ng infant baptism, kundi yung mga nasa tamang edad na, yung mga na-convert o magko-convert na para maging Katoliko, ito ay pagpapakita ng paglilinis sa kanilang mga kasalanang nagawa at pagbibigay ng buhay at pagtanggap sa isang komunidad na ako ay isang ganap na tunay na Katolikong Kristiyano. At sa tuwing tayo ay papasok sa loob ng simbahan, magsa-sign of the cross tayo, di ba? Magsa-sign of the cross tayo gamit ang holy water na nasa harap ng simbahan. Pag tayo papasok ng simbahan, may banal na tubig doon, dadawdaw natin ang ating mga daliri. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bilang pagtanda na tinatalaga natin ang ating sarili bilang isang tunay na mananampalatayang Kristiyanong individual at pinababanal natin ang ating sarili sa pamamagitan ng banal na tubig at pag-aantanda ng krus na tayo ay naniniwala, sumasampalataya at sumasamba sa iisang Diyos, tatlong persona, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ang holy water ay isang sakramental, katulad ng iba pang mga sacramentals. Ito ay tumutulong sa atin para makamit ang pagpapalang kaloob ng Diyos at ang tumutulong sa pagpapalalim sa ating pananampalataya at debosyon sa Kanya. So every time we receive the sacraments of holy water, ito ay tumutulong upang mas lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tumutulong itong banal na tubig na ito para makamit natin ang pagpapala at grasya maging ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya dapat lagi tayong may holy water. Now, biblical ba? Once again, ang holy water? Yes. Bilang 5 verse 17, mula pa noong panahon nila Moises ay may utos na ang Diyos tungkol sa paggamit ng banal na tubig. Panahon ni Moises to, gumagamit na ng holy water. Ang sabi, bilang 5 verse 17, ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig. Ano English ng banal na tubig? Holy water. Sa isang sisidlang lupa at sa alubok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. Kaya dapat ang iglesia at ang tunay na iglesia na dapat mong aniban ay banal. Napapaligiran ng banal, pinapalooban ng kabanalan. Ang Catholic Church may holy water, may holy oil, may holy salt. 'Di ba? Meron tayong mga holy relics, holy saints, incorrupted bodies of saints, which is the physical body, is holy. Holy land, holy place, holy churches. Why? Because the founder of the Catholic Church is holy. Why holy? Because Jesus Christ is holy. Why Jesus Christ is holy? Because Jesus Christ is truly man and truly God. And the Spirit of God and the Spirit of Jesus Christ is holy. Therefore, the physical body of Christ is holy. Because Jesus Christ, He is God and He is risen. Kaya lahat ng ginagamit ng Catholic Church, even ang ating mga larawan, ay tinatawag natin sacred images o holy images. Dahil tayo ay tatag ng Diyos at dahil tayo ay tatag ng Diyos, marapat lamang na ang lahat ng ginagamit ng isang mananampalatayang Kristiyano ay dapat pinababanal ng Diyos. Kaya ang mga bagay na ginagamit natin, yung mga pinupuntahan nating lugar, tinitirahan natin, maging sa pagkain, o kahit ano pa yan, mapa-ospital o lugar ng trabahong na pinagtatrabahuhan natin, yan ay maaaring pabanalin ng Diyos, depende na nga lang sa isang mananampalatayang Kristiyano. Kung tayong mga tao
ay may kakayahang pabanalin ng Diyos, may kakayahan ding pabanalin ng Diyos ang mga hayop, ang mga halaman, ang mga lupa, ang mga sacred images ng Catholic Church. And that is the reasons why na pag may humahawak sa mga sacred images, may gumagaling. Dahil pinababanal din ng Diyos yan. Sapagkat ang daluyan ng himala o ang kapangyarihan ng Diyos ay maaari niyang pagdaluyin sa lahat ng ginagamit ng mga tao. Kaya mahalaga na meron tayong holy water sa loob ng ating tahanan. Kaya yung mga Protestant na hindi naniniwala sa holy water, fake churches yan. Dahil wala pang Christianity, may umiiral ng holy water. Therefore, kung may holy water na sa Old Testament, dapat may holy water din sa New Testament. Dahil John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo, ang bugtong na anak ng Ama. Kung ang Ama ay nagpapabanal ng tubig, ganon din ang anak. Nagpapabanal ng tubig. Dahil tayo ay may doktrina, tatlong persona, iisang Diyos. Kung kayang magpabanal ng Ama, kaya din gawin ng anak at kaya din gawin ng Holy Spirit, at ang gawain ito ay iisa lamang sapagkat sila ay inilalarawan bilang iisang tunay at totoong Diyos. Kaya kung sa panahon ng Ama may holy water, ganun din sa ating mga Kristiyanong Katoliko may holy water. Kung gumagamit sa panahon ng Ama ng mga kamanyang, tayong mga Katoliko ay may kamanyang din. Kung gumagamit ang panahon ng Ama ng altar, tayong mga Katoliko ay may altar din. Nagkaroon na lamang ng pagkakaiba pagdating sa tradisyon ng Ama at ng Anak dahil sa kamatayan sa krus ni Kristo, dahil maraming lumang kautusan ang ipinawalang bisa, katulad ng pagpapatulo ng dugo sa altar na naging dahilan kung bakit tayong mga Katolikong Kristiyano ay marapat ng kumain ng dinuguan. No? Kaya sana ay nagustuhan nyo ang presentations natin ngayon. Hindi ako prepared. No? At dahil aalis din ako, gusto ko muna, kasi maghapon ako dun sa labas, so gusto ko muna makapag-share sa inyo ng mumunting aral. Sana nagustuhan ninyo, no, ang aking presentations, ang kahalagahan ng banal na tubig. At sa mga susunod pa pong mga araw, ay tatalakayin natin ang iba't ibang mga doktrina ng simbahan kung bakit natin ito dapat yakapin, paniwalaan, at igalang. Dahil lahat ng tradisyon na isinasagawa ng ating simbahan, ito ay hindi imbento lamang, ito ay hindi katang-isip lamang, ito ay hindi gawa-gawa lamang, bagkos meron itong kasaysayan at pinanghuhugutang kasaysayan mula pa sa panahon ng Ama na siyang naging bunga ng relihiyong Judaism sa panahon ni Moises, sa panahon ng Huda. Tayong mga Katolikong Kristiyano lamang. Bakit tayong mga Katolikong Kristiyano lamang? Because only the Catholic Church, tayo lamang ang may sinaunang Kristiyano. At sa ilalim ng Kristyanismong pananampalatayang relihiyon, only the Catholic Church ang may pinakamatagal na pagkakatatag na isang iglesia. Tayo ay may 1,991 years na, at tayo lamang ang may kakayahan na ipaliwanag mula sa pagkakatatag ni Kristo. Matthew 16 verse 18, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. At sa ibabaw ng batong ito, mula kay Pedro, kaya nating ipaliwanag ang mga santo papang umiral o mga obispo na siyang namuno sa iba't ibang bayan ng mga pagano na naging Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging masigasig at matapang ng mga sinaunang Kristiyanong martir na naibinigay ang kanilang sariling buhay at nagpadilig ng sariling dugo sa mga bayan ng mga pagano para ito ay maging Katolikong bansa. Only the Catholic Church is the true church. Only the Catholic Church is a holy church. Walang ibang itinatag ni Kristo na iglesia. Only the Catholic Church.
That is the reason why the Catholic Church ay may mga saints, may mga martyred saints, and way back 33 AD up to 2024, walang sino man ang nakagipi o nakagiba ng ating simbahan. Mapapagano, mapaprotestante, mapaiba't ibang denominasyon ng religion, walang sino man ang makakapagpagiba ng Catholic Church. Why? Dahil ang Catholic Church ay tatag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay kaanib ng Catholic Church, walang pwedeng makagiba sa'yo, not unless imamartir ka nila. Dahil kahit kailan, ang isang tunay na mananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay hindi natatakot sa mga maling aral, sa mga heretiko, lalong-lalo na sa mga nagpapanggap na tuba, pero ang nasa loob naman ay mga lobo. Kaya tayong mga Katoliko ay dapat mas lalong maging matapang, dapat mas lalong maging masigasig dahil ang ating simbahan na kinaaniban ay tunay at totoong tatag ni Kristo dahil tanging ang Catholic Church lamang ang tunay na banal na simbahan. So yun lang po mga kapanalig, sana nagustuhan nyo ang ating presentations and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, and magkakaroon tayo ng debate sa aking dating mentor, dating teacher na isang Seventh-day Adventist kay Alfie Jaba this coming Tuesday, 8 p.m. sa In Defense of Truth. Sa mga nakasubscribe sa YouTube channel ko, i-search nyo lang po sa Facebook, In Defense of Truth. This coming Tuesday, 8 p.m. So God bless everyone, and paulan na rito, baka magputol dahil aalis pa po ako. So God bless everyone and have a nice day at sana po ay napasaya ko kayo. So yun lang po, maraming salamat. God bless you mga kapanalig.